na yung And ano niya, then we mukha just niya. started to message each other. I was very surprised Nakaritoke. actually that she would see my Instagram because compared to other artists, hindi naman ganun kalaki yung followers Ito ko. kaso, But I maliit was lang. very flattered. And then the one of Dior, I don't know. To be Kaso, honest, I do like fashion and I do wear a lot of Dior. And then eventually, I was contacted by Dior to attend the show. And so nakakatawa. The one of Christian Louboutin started siguro a few years ago already. I met him at an event and hindi ko alam kung anong nakita niya sa akin, but we started to talk a lot and he got my number, ganyan. Tapos we would speak a lot about mother of pearl, about Cebu, um, and what the Philippines has to offer. I was also preaching a lot of stuff that he could, do for like with in terms of like the Philippines, ganyan. And then we just built a friendship. So it's still I know surreal for me that he would come visit me in my apartment, mga ganyan. Nag-heard din ako. Bongga naman ang artist sila. Eto tanong ko, bakit ang ganda-ganda mo? Ay, hindi pala yun yung tanong ko, sorry. Part of the Dior family ka na ngayon. Ano ang ibig sabihin nito? Nagtatrabaho ka ba in an official capacity sa House of Dior? In a way, parang when you're part of the Dior family, they get you as an official Kaganda yan, ambassador. habang-haba. So from the Philippines, parang I represent Ito ako na rito. siguro that's why as an ambassador from the Philippines, you're the one that they chose. So they invite you to go to their fashion shows, which is very very hard to get into, especially for me because I've been doing this for almost 6 years. It's actually my first time to ever be invited by hindi Dior. bobo. They dress you up, they send you the latest bags, mga ganon. So it's really overwhelmed. Hi, patakulan namin ano. Sana pupunta yung mga lulong damit, bag at sapatos mo. Dami-dami Well, din. yeah, depende. Like, for me, I yearly nagtatry talaga ako weed out ng stuff. But sometimes, especially when, there are quality clothes, I like to keep them. Who knows, maybe years from now, if it's a limited edition, lumas yung version niya, you can auction it, you can give it to your children, or Oh, something like that. magpasalamat. Siguro yung mga hindi talaga sa fashion would understand that there are some pieces na talagang para siyang investment na itatabi mo siya. Hi, kayo naman. Sasama ka sa aming Paspasan USA. Okay? Pipili ka lang ng mabilis ang sagot. Mga bagay na di pwedeng wala ka paglabas ng bahay. Okay? Game ka ba, Art? Yes, yes. Okay. First now. Bago wallet. Wallet, Flats or high heels. high heel, Lipstick or powder. lipstick, Sunglasses or shawl. shawl, Chocolate or candy. chocolate. Pagpuli ka lang. Ano ang isang katangian ni Mark Evangelista na dapat alam namin? Aba, Alam sa totoo lang, hindi ka po manamit, hindi ka po, pero maraming bata ay madali ako i-please, and actually madami mga nagpupunta na kilala nila ako. Yung ino niya, pinaritoke niya, yung mukha niya, yung mata, yung bibig. Yun, and if you see me may tsura ba yan dati? May tsura siya kaya lang hindi ganyan kaganda. Eh ngayon, Maganda niya, tingnan mo. Ang asawa niya si, Chis Escudero. si Escudero. Si Cheese. Si Chismosa. Chismosang Escudero. Chismoso pala, lalaki. Anything for you, Kim. Thank you. Ito ba ang pagkakamat? Alam mo, ang kondisyon ng May sabi nung isang wala. bata na nagpapaluwa ngayon sa kanyang mga mata. Unang babaeng gumaling sa Ang HIV. chismis. Anong nakalunas na hindi raw bakuna? Mabilis na balik ang mga puso at magbabalik agad. Dapat? Alam mo, puso. Ano nakakalimutan mo? Ito sinasabi,
tinatingnan mo dito, dahil di mo sa akin kaganda kami, ang ganda-ganda yan. Nagmumodel Pa doon, siya, ang dami iba yung ng damit pangalan. na suot. Di ba asawa niya si Escudero? Senador pa ba hindi? Ha? Senador pa? Ay, hindi. Ano? Governor. Pero tatakbong senador. Governor pa na yun, no? Yan ito. Bicol? Sorsogon. Di asawa, di ba iiwalayan niya? Dapat lang sila gibalay. Yung babae? Ano? Kaya ka na ba, Boy? Ay, patayin ko na nga yung ulam. Tubig. Ano? Wata. Water. Tubig. Pagod siya sa jogging. Sa ano, lakad-lakad. Oo, iko. Doon kay mami, hindi ako nakakaikot eh. Puro naman tricycle yung puro naman. At saka ano, liit tong bahay. Ang ano, doon lang ako nakakaikot sa taas. Pero di bali, nakakapag-upload naman ako doon. Lakas ng internet nila. Ito kasi yung vibe, it actually calls for something na chill lang, walang hassle. Clam-based is a cooking process wherein ginagamit po yung environment. Ay, halo-halo yung niluto, oh. Kumain natin ulit, Clam ready bake. na yung ating feast. Isa sa mga produkto ng lugar natin dito, ang kanilang buyok. So, gagawa tayo ngayon, soft bake dorado. Bumari na po ng simple dessert para dagdagan ng konting tamis. May salad pa sila, oh. Mga gusto ko. Sunday, 7 p.m. on Sige yan, maganda yan. Ang galing na, no? Dahan-dahan lang tayo. Enjoy the exciting adventures of Pickup and Toothless. Kailangan mo ayusin ang posisyon mo. Time to train your dragon. 12 noon on GTV. The Clash Season 4 finalists sing your heart's deepest feelings. The Clash Season 4 finalists sing originals out now on Spotify, Apple Music, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. Si ano, si Bring sa makasama. Si ano sa malapit mo sa ano, diba? Pero paano kung foul ang tulong na to para sa ating bida? Alam ko nang lalamang sila sa huli. Anong ginawa mo? Wala. Sumama kayo. The Journey of Magical Things. Sunday, 11:30 a.m. on GTV. May Kumabay ka bata. na kumain kay Tito. Kaya lang, ang dami ng kain Oo ni nga, Mama. kaya. Inipit. Dalawang malam nito, bilog. Cheesecake. Ako ano, di na ako kakain. Pagka ganun na nakain ko. Uminom pa ako ng tubig. Ayun na, para ayun. Nasa Mansintag, sa Kapit. Napaka-vendor na mga kailangan ng tulong kabilang ang isang dating mangangalakal. Naroon live si JM Encinas. JM? Bigay na ba 10,000? Kuya Kim, Patricia, mahilig ba kayo sa pansit malabon at ang mainit na sabaw ng sotangkon? Naku, dito sa Quiapo, kapag hinanap mo yung mga pagkain yan, sa isang lugar ka lang nila ituturo. Dito sa Hidalgo Street, sa Pansitan, ni Nanay Rosa. Saan daw kaya po? Hidalgo. Pansit malabon, lumpia at sotangkon. Tingin pa lang, May sotangkon, ang sarap. Ilan lang yan sa mga pagkain na binabalik-balikan dito sa kahabaan ng Hidalgo Street. Pansit na Sa botas. Quiapo. Ang may-ari ng nasabing pansitan, ang 62 years old na si Nanay Rosa. Halos 2 dekada na itong nagtitinda ng pansit, kaya naman naging comfort food ito ng mga taga-Quiapo. Talagang masasabi ko, masarap po eh. Sila rin po ang nagsasabi ng masarap eh. Tsaka talaga sila nga po Dami kong nakain, no? kasi dito po kami kumukuha ng ikabubuhay namin. Tsaka siguro po yung sarap ng pagluto, kumana ko rin po sa Saan banda yan? Yung ano, sa harap. Sa
Sarap na kaya po. Tanong Si makita. Nanay Rosa, devoto ng Pong Nazareno. Wala At ka. bilang pasasalamat sa lahat ng Sa biyaya underpass? na Pass. natatanggap. Oh. Akit ka, may ano doon, parang yung Mercury. Hindi yung Mercury yung malaki yan. Yung isa pang Mercury Dati dito. ay nangangalakal Papunta ka sa ng ano? basura, pero ngayon, Wesley. nabigyan ito ng pagkakataon Ayun na. para magkaroon ng mas Saan? Sa yung Mercury malaki sa tapat? Alam ko na. Ah. Hindi ako hirap mga Dalawang ba Mercury doon? Kasi isang Mercury bukod sa malaki. MLQ, pumunta yung MLQ. Yung kinainan natin ng inasal, Ah! yun ang Hidalgo. Si Nanay Rosa, naging takbuhan din ng mga kapwa vendor. Yun yata Hidalgo, yung pumunta ko na sa Hidalgo. Hidalgo, kaya po yun. Sa Linaw. Kaya nga, saang parte? Doon ba sa may kinainan natin na Chowking? Dalawang beses ako kumain ng kanin nun, di ba? Isa sa Chowking. Pangalawa sa Mag-anak Manila lang, Style. ano, mga pamilya nila. At ang karamihan yan din sa mga kumakain dito ay yung mga namimili din dito sa Quiapo. Dahil bukod nga raw sa mura na ay talaga namang masarap. Pero yun nga lang, medyo mag-aantay ka nga lang dahil marami nga yung kumakain. Yan muna ang alinas mula dito sa Quiapo, Maynila. Ako si J.M. Encinas at yan ang mga kwentong kalye. Dapat alam mo. Nasa kayo lang sila. Nakakatulong naman niya. Maraming salamat sa iyo, Messinas. Ano to? Eh. Nagpapalit. Sabi ni nanay, palitan ko raw. Ay, naku, nakakaya. Muli pa ako. Ay! Ang kanyang mga mata malayo sa normal na bata. Ayan yun, lumuliwanag mata na. Oh. Sa sobrang laki nito, halos lumuwa at hirap ng maisala ang mga taluka. Wawa naman. Sa San Jose, Pero Batangas, pagka yung- nakilala namin pero ang ba't parang maliit yun, eh? na si Pagka- Bata Marga, pa siya ang eh. batang viral sa video. Kwento ng nanay ni Marga, normal naman niya ipinanganak ang anak. mga 4 months po, medyo iba daw po yung mga Laki. malaki po yung isa. Hindi naman po ako Ang hirap naniwala. At kala ko po kasi, natural lang po mata namin yung malalaki. Ay baka po nakuha lang po sa amin. Habang lumalaki si Marga, mas naging kapansin-pansin na ang sukat ng mga ito. Hindi na halos Maliit pa lang siya, malaki na yung mata niya, oh. Kaya maging sa pagtulog, hindi na siya pumipikit. Kitang-kita na nahihirapan ang bata. Minsan po, inuuntog po niya ang kanyang ulo. Siguro po Kahit na nakikita natutulog na siya, nakadilat pa rin, oh. Hindi niya napipigit yung mata niya. Pinatest po ng CT scan at EEG. Sa EEG naman po, wala po namang sakit siya. Pinapunta po kami sa neuro. Saka sa neurosurgeon po ay may Crohn's syndrome nga daw po ang anak ko. Hindi pangkaraniwang sakit ang Cruzon syndrome. Ang pasyente Cruzon. sa ito, Ang kawawa nagsasara naman, at umiiyak ko. nagigit ang cranial sutures o fibrous joints na nabugnay sa bungo. So normally, it should close at the age of up to 2 years old. Pero sa mga pasyente may Cruzon syndrome, maaga sila nagsasarili kung nasa loob pa sila ng nanay or even Andrew, tingnan mo. pagkakaala nila. Mas maaga nag-fuse yung cranial sutures nila. Dahil dito, hindi nabubuo ng maayos Kaya lang, ang dugo hina. at apektado ang iba pang organs gaya ng mata. Hindi Ano, pa nagre-reklamo malinaw na. kung ang kalagasan ni Cruzon syndrome, pero maaari raw ito pamana. Alaga. Isang pag-aalala ni Chanel sa mga panahon lumuluwa ang kanyang Puntahan pa ako ng kapatid mo. Nagulat po kami. Hindi po namin alam po anong gagawin po. Ang ginawa ko na lang po, tinanong na lang po ng kamay, tinakpan ko po ng kamay. Pag ganito ang nangyayari sa pasyente, immediate attention is actually needed kasi kailangan natin may reposition yung glue or yung mata ng bata kasi maaaring naipit din yung pinaka-ugat. Susuliran ni Tito Edwin bukas yung sasakyan. Di ko alam sa kanya. Wala naman siya sinasabi. Pero na-assess na rin po Hindi mo natutulog, oh, no? Nanay! Psst! Nanay! Sabihin mo sa kanya, sama ako ah. Saan uuwi pa siya dito, galing sa trabaho, tapos Ay, galing ba siya ng work? ay ano pa. iwag kasi natin na makayot yung mata niya. Hindi pa nga nang pumusaan sa akin yun eh. Nag-email eh. Ano, ay tutulog yung bata, nakadila. Nahihirapan siya umiiyak. Regular yung patak natin ng lubricant. Ang laki din ang mata ng nanay eh. Bukod sa Ayan, oh, konsultasyon, Andrew, hatog din ni Dr. Kabuyal ang even cyclorefraction para masuri ang kalagayan ng mga mata ni Marga. Laki. Kailangan daw mapagpa-opera para po magapan agad. Para
Paano opera? Anong Aalisin. Tapos ilalagay para ano. Nakipag-ugnayan ang programa sa Resources Mahirap ang opera? Siyempre. Bibigyakin yung alisin yung mga mata. Hindi, kahit bukod sa mata, nakakadelikado yung... May ano, meron ang tawag ito. Para sa bigyan ng tulong, maaari mag-deposit kasi din. May yan ang tulong. Oras na para makilala ang blind item of the day. Sino ang siya? Yan! Tama si Kuy Dick mo. Tito Dick, Mama Dilarego. Ay, Maria Rivera. Na nakahula ng ating blind item ay si Christopher Lugar ng Mandaluyong City. Ang sarap sumali niyan. Anong mahirap? O, di try mo. Ay, sorry. Sorry, Nay. Tama si Tito. Dek. Sorry na. Tama si Tito, Marian Rivera daw. At yan ang mahalagang balita at kwento ngayong araw. Magkita-kita ulit tayo bukas 5:30 ng hapon sa GMA7 at sa PTV. At abang ulit bukas kung paano manalo ng... Ano yan? Sorry, Nay. Ganun lang naman yun eh. Masahe. Oo. Alright. Kapansin din. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang Na, bato lang. sa posibleng pagsasailalim sa Nagawa ko COVID-19 Alert Level 1, partikular sa Metro Manila. Kasabay ng mas lumalaking posibilidad na magdeklara ng Alert Level 1 ang NCR. Nagpaalala ang mga eksperto na imbis na mangamba, dapat ay maging mas maingat sa pagkakaroon ng COVID-19. Nagpapatrol Rafael Osano. Araw-araw bumabiyahe si Jean mula Bulacan para pumasok sa trabaho sa Quezon City. Sa kanyang obserbasyon, napapanatili pa naman ang distansya sa mga bus, kaya kampante siya sa pag-commute. Pero ibang usapan na raw kapag nawala ang restriction sa kapasidad ng mga sasakyan. Oras na ibaba sa Alert Level 1 ang National Capital Region. Nakaka-worry kasi baka bumalik yung normal na siksikan sa bus. Kaya pag-iingat pa rin talaga. Alcohol, face mask, at saka... Kampo ni Satanas ni Pa. Kampo ni Satanas Papa. Talaga na... Kasi hindi siya ganun na makakakuha ka ng virus agad. Pero ang iba gaya ng vendor na si Juvie, hindi na makapag-antay na sa ilalim na sa Alert Level 1. Hindi naman mabiro eh. Sabihin ito para sa kanya, Ikaw ba tandaan ko? kabahayan. Oh. Mag-crystal tayo, bago tayo lumabas dito sa kaya, lumagan muna tayo ng kamay, magugat. Ang patuloy na pagbaba ng kaso sa bansa at ang pagiging low risk ng maraming lugar, inilalapit ang lahat sa posibilidad ng Alert Level 1. Para sa molecular biologist na si Father Nick Austriaco, hindi naman ito kailangan pangabahan. You don't have to be as scared as you were 2 months ago. The move to low risk tells us that there's much less chance now of you getting sick, especially if you're vaccinated and boosted. So we have to be careful. Masing swerte. Is still there, pero we can relax a little bit more and we can get ready to transition to Alert Level 1 when that arrives, hopefully in a couple of weeks. Ang Quezon City na laging may pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 sa NCR nitong mga nadaakwan, nakitaan ng patuloy na pagbaba ng kaso. Katunayan, maraming barangay Pababain nyo na lang pagka mga mga... bagong kaso ng sakit. Sorry. Tuloy-tuloy din ang pagbaba ng positivity rate o bilang ng nagpo-positibo sa mga sumasailalim sa RT-PCR Kahit test mga sa NCR 100. at Calabarzon. Yun nga lang, kailangan pa rin itong patuloy na mapababa lalo't lahat maliban sa Quezon ay nananatiling mas mataas pa sa benchmark ng World Health Organization
na 5%. Sakaling mawala ang restriction sa ilalim ng Alert Level 1, kumpiyansa ba ang mga eksperto na may pagpapatuloy ng mga Pinoy ang magiging responsable at masunurin sa health protocols? Una, kasabay tayong mga Pilipino about the health protocol. Alam na But when we experienced the surge, the last year, the June, July, and the early part of November, nakita natin na sige talagang po! doon, Yes! ang mga Pilipino Jose! talagang face mask, although hindi masyado doon sa mga Ito na lang muna bibit-biting ko, tsaka ito. Okay? Utang na loob. Ba't hindi yung padali ng thermos? Ayoko muna! Ayoko muna! Ayoko muna! Ah! Sa'yo na yan. Magsusum. Kiss. Patuloy na inikayat ng mga doktor ang mga magulang na mapahunahan na ang kanilang mga anak. Dagdag proteksyon kasi ito, hindi lang laban sa COVID, kung hindi pati na rin sa iba pang sakit na maaaring makuha kapag nagkaroon ng COVID-19. Napakarol, wala. Nakatulog pala si Bella doon. Nang malaman ni Janet na pwede nang papakunahan ang mga bata edad 5 hanggang 11, agad niyang dinala sa Tumana Health Center sa Navotas City ang Ikaw, dalawang sinungali. anak. Sa panahon ngayon, ang hirap ng kalalagayan ng mundo natin. Sabi nga, health is wealth. Ngayon na lang talaga yun. Pagkasakit ko, mahirap na nga. Pagkasakit pa, paano na. Kaya, napakahalaga po ang kalusugan para sa amin. Kahit kailan. Ayon sa mga eksperto, hindi lang COVID-19 ang pwedeng labanan ng bakuna, kundi maging ibang sakit na pwedeng idulot ng COVID-19 virus, tulad ng multi-inflammatory syndrome in children o MIS-C. Ang MIS-C ay isa sa mga komplikasyong sanhi ng pagkakaroon ng COVID-19 ng isang bata. Naaapektuhan ang mga ugat o blood vessels ng isang taong may MIS-C at pwede rin magdulot ng pamamaga ng iba't ibang bahagi ng katawan, katulad ng puso, baga, kidneys, utak, gastrointestinal organs at maging ng balat. Bagamat kakaunti pa ang nalalaman tungkol sa MIS-C, naobserbahan na ito sa mga batang nagkaroon ng COVID na mild o maging asymptomatic na kaso. It's probably also related to how the immune system reacts. What is probably preventing the vaccine preventing it is because vaccine will not allow the virus to actually replicate so much, even if it does, don't they, no? Kung mapiprevent na yung virus from replicating, Dati, tawag ko doon, tita. dahil na may protection, then you will not elicit that inflammatory response. Ayon sa Philippine Pediatric Society, Hindi na, sa tita. Metro Manila, 56 na ang naitatanang nagkakaroon ng MIS-C sa mga bata na na-COVID edad 5 hanggang 8 taong gulang. Ilan sa mga sintomas ng MIS-C na pwedeng bantayan ng mga magulang kung nagkaroon ng COVID ang kanilang mga anak ay ang pagpapatuloy ng lagnat na may kasamang higit sa isa sa mga sumusunod na sintomas: pamumula ng mata,
pagtatae, pagsusuka, pagkahilo at rashes. Kung hindi mawala yung lagnat, tuloy-tuloy yung lagnat, at may napapansin pa silang ibang sintomas na para sa kanila ay Wala na raw ang magkakaiba, pag-ahas. siguro ang best tumawag muna sa doktor nila. Bukod sa Messina, sa 4 hanggang 8 beses na Hindi mas man lang mataas ang pinagsasabihan tsansa doon. na magkaroon ng myocarditis o pamamaga ng muscles ng Sinanay puso pa. kung Hindi hindi man lang bakunado laban sa COVID-19. Habang isa sa bawat 200,000 lang ang tsansa na So, yung magkaroon ng pinagsasabihan. myocarditis Si pagkatapos nanay. ng pagbabakuna. But myocarditis, Yes, sasabihan. the potential causes Di mo alam. include a lot, no? We have viruses, we have bacteria, we have even parasites and fungi na i-inflame yung heart muscles. Kaya nagkakaroon ng chance na the heart's ability to pump is reduced. Bakit? Makakatulong ang pagbabakuna against COVID-19. Hindi ko Because, hindi kita na... COVID-19 is one of the possible causes of myocarditis in the general population. And if you do not get, COVID-19 infection, Hindi na yung talk natin ko. nabakunahan ka na, then this will reduce your chance of developing myocarditis. Paulit-ulit nang sinasabi ng mga eksperto na mas malaki pa rin ang benepisyo ng pagbabakuna ng mga bata edad 5 hanggang 11 taong gulang kumpara sa mga maaaring maging risk nito. Buena Cos, ABS-CBN News. Aatasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga local government units na itali sa pag-i-issue ng business permit ang pagkuha ng safety seal ng lahat ng negosyo sa kanilang lokalidad. Isa po ang kawalan ng safety seal ng mayorya ng mga establishmento sa Metro Manila sa dahilan kung bakit hindi na ibaba sa Alert Level 1 ang kamay nilaan. Sa surprise inspection ng QCLGU sa restaurant na ito, hiningan sila ng kopya ng updated business permit. Pero dahil work from home ang manager, walang naipakita ang in charge. Nandun kasi sa business permit ang QR code na magpapakita kung nakapag-apply na rin ng safety seal ang mga establishmento. Binigyan ng taga City Hall ang restaurant ng 5 days para mag-apply ng safety seal. Paliwanag ng DILG, 6% lang ng mga negosyo ang kumuha ng safety seal kaya hindi na ibaba sa Alert Level 1 ang Metro Manila. Siguro nakafocus na sila na okay na sila sa Alert Level 2 at nakalimutan na nila mag-apply ng safety seal. So ang gagawin po namin for the local government, sasabihan po natin yung mga mayor po natin kung sakasakali, hindi naman ibitin, pero gawin temporary yung kanilang mga business permits unless makapag-apply po sila ng safety seal. Sa QC, online ang application at kabilang sa requirements ang pagtalaga ng safety officer, contact tracing, temperature check, hand washing stations, at employee vaccination status. Kung bayad ng business permit, pwedeng isyuhan agad on the spot ang establishmento na kumpleto ang requirement. Violation yon kapag wala ka safety seal tapos nag-full capacity ka. Violation yon and pwede namin i-call yung attention mo or pwede rin namin i-temporarily issuehan ng closure order yung business establishment. Ang restaurant ni Ate V, kumpleto naman sa health protocols mula sa thermal scanner, alcohol, contact tracing, and hand washing area. Pero sana raw gawing mas madali ang pagkuha ng safety seal, lalo na sa mga katulad niyang hindi naman teki o binasa sa teknolohiya. Sana naman yung mga inspectors, parang ready na ba na, ma'am, sige po, i-sure na kita ng para naman yung like me na hindi teki. Iba naman. Parang mabilis na, no problem na ako. Hindi, marami tayong natulungan ng mga like me na hindi teki. Walang problema sa mga customer ang health protocols kahit may konting abala bago maka-order ng pagkain. Para po, sir, safe po tayo lahat papasok dito, sir. Para hindi po tayo magkaroon ng virus. Para naman sa lahat yan, Hindi naman wala. Submit ka naman po siguro. Hindi naman siguro abala. LGU ang nagbibigay ng libreng safety seal para sa mga restaurants, malls, wet markets at iba pa. DTI naman sa mga supermarkets, barberia at salons, hardwares at convenience stores, tourism department, sa hotels, habang dole naman sa utilities, manufacturing at construction sites. Iba yung kumpiyansa na nabibigay nito sa consumer. Parang naka-mindset yan di ba?
na safe dito pumasok, pupuntahan ko to, ipapatronize ko to. Kasi may safety seal siya. Pag-uusapan pa sa IATF kung ano ang restrictions Sun. sa mga establishmentong walang safety seal kapag nilagay na sa Alert Level 1 ng Metro Manila o ibang rehiyon. Plano ng pamahalaan na mag-imbak ng petroleum reserves para maibsan ang malalang epekto ng problema sa supply at presyo ng langis. Samantala, hindi pa rin gumagalaw ang presyo ng manok sa mga palengke kahit tumaas na ang puhunan ng mga nagtitinda. Nagpapatrol, April Rafales. Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang pag-iimbak ng petroleum reserves para maibsan ang epekto ng problema sa pandaigdigang supply at presyo ng produktong petrolyo. Malapit pong investment ito. And then second po, yun nga, kailangan may detailed feasibility studies po para makita po natin kailan po talaga dapat na mag-stock tayo ng oil, paano po yung mga withdrawals, sino po yung mga priority sectors. Maging ang sektor ng agrikultura ay apektado rin ng mga pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nag-abiso ang SINAG kamakailan na mararamdaman ang epekto nito sa pagtaas ng presyo ng agri-fishery products sa mga susunod na linggo. Sa kamuling market, hindi pa gumagalaw ang presyo ng manok na nasa 165 hanggang 180 pesos kada kilo. Kahit sabi ng mga tindera na tumaas na ang puhunan nila na nasa 4 na piso kada kilo. Kapag tumaas na ng mga 10 pesos, sir, makikita kami magtaas. Pero kung padala-dalawang piso, hindi naman. Kaya kong hatakin. Ayon sa United Broiler Racers Association, kahit sagad na ang taas ng production cost at transportation cost, hindi naman sila gaanong makapagtaas ng farm gate price. Yung kasing galing farm, na ang kalakihang merkado niyan ay pumunta sa palengke, commodity kasi yan. Hindi mo basta-basta maipasa yung gastos mo. Kung marami ang manok at mahina ang bili, bababa yan kahit na mataas ang gastos mo. Ayon sa UBRA, depende sa demand ay pagbabago-bago ang presyo ng manok sa pamilihan pero hindi ito gaanong tataas o bababa. Inihahanda na ng Department of Agriculture ang guidelines para sa pamimigay ng 3,000 pesos na fuel discount subsidy para sa mga magsasaka ng mais at maliliit na mangingisda. 500 million pesos ang nakalaan dito. Pamamahagi na po natin in the form of parang voucher o discount card po yan. Hindi sakop ng fuel subsidy ang ibang magsasaka at producer ng manok at baboy. Matagal ng hiling ng samang industriya ng agrikultura sa DA ang transportation subsidy para sa lahat ng magsasaka at producer na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. April Rafales, ABS-CBN News. Pinagmamaklas ng COMELEC ang mga illegal campaign posters ng mga kandidato na sobra sa laki o nakapaskil sa maling lugar. Sa unang pagharap naman ng mga natitirang opisyal ng komisyon sa publiko, sinabi nila na nanatili ang integridad sa COMELEC at handa na silang imbestigahan ang mga ulat ng digital vote buying. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Pasado alas 6 kaninang umaga, sinuyod ng COMELEC at MMDA at EDSA at saka pinagbabaklas ang mga oversized campaign poster sa Pasay City. 2 by 3 feet lang kasi ang pinakamalaking poster na pinapayagan ng COMELEC kahit nasa mga private properties gaya ng mga bahay. Sinuyod din ang mga kalsada sa Maynila at maraming natagdag na poster dahil hindi nakakabit sa mga designated area. So, pinadala na po namin ng Hindi mo sila nakaduto. notice yung mga kandidato at hindi nila tinanggal. Yung batas natin, pinipresume na sila yung naggamit na nun eh. Itinado sa MMDA ang mga nakukis kang poster at hindi na ito itabalik sa mga kandidato dahil pwede itong gamitin ebidensya sa pagsasampa ng election offense. Kasabay nito, pinalalakas din ng COMELEC ang voter education sa bansa. Kaya lumagda sila ng Memorandum of Agreement kasama ang Vote Pilipinas. Inilunsad nila ang hashtag Bumoto Ka campaign para mapadali ang access sa informasyon at mahikayat ng mas maraming tao na bumoto. Humarap din sa kanyang kauna-unahang press conference si Acting COMELEC Chair Socorro Inting. Wala pong saysay ang pagparehistro kung hindi ko tayo bumoto. Bumoto po tayo sa 9 ng Mayo.
Madali lang po gawin ito. Mas pinadali ng COMELEC at ng Vote Pilipinas. Mag-fake Iniyak vote. nila sa publiko na kahit nagkaroon ng batikos ang gulo sa loob ng komisyon nitong mga nagdaang linggo, Ang hindi pa rin tama. naniwag ang integridad ng halalan. The true test of integrity is not the absence of problems, but the ability to continue despite having rough patches. We will show them that the 2022 elections will be the kind of elections that everyone, that the Filipino truly deserves. Isinagtabi naman ni Commissioner Amy Perolino ang sigalot nila ni dating Commissioner Rowena Guanzon at sinabing walang kinikilingan ang halalan. Ito'y matapos niyang maglabas ng resolusyon na nagdi-dismiss ng mga disqualification cases laban kay presidential candidate Bongbong Marcos. That rough patch, that minor issue will not affect the credibility of the commission as a whole. And whatever the results will be, it's not dependent on a few people. We have the machine which remains impartial, and we have people on the ground who knows their job and who will continue doing their job without bias. Hinimok naman ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga bangko at ang publiko na bantayan ang posibleng pagbili ng boto gamit ang mga e-wallet. We mandate our covered persons to file a Mga suspicious parents. transaction report. And these suspicious transaction reports are submitted to our database. Tinitingnan mo yung patterns of use. So kunwari, meron kang nakitang account na nagdarga ng malaking pera, 100,000 for example. And then all of a sudden it turns around and gives out smaller amounts to many accounts. Then that's a suspicious pattern of activity. At kahit bumababa na ang bilang ng mga COVID cases sa bansa, nagpaalala ang advisor ng National Task Force COVID-19 na sundin ang protocol para hindi na umulit ang pagtaas ng kaso. Bakit ewang mo sa akin, nanay? Ating mga campaign managers na talagang masunod Wala akong pakialam. ng ating mga kandidato. Bakit, nay? Yung minimum public health standard at conduct yung mga rallies sa open space or sa mga Uy, malalaking lumabas lugar pa ako sa tiyan niya. hindi na magkukulit at hindi na magsiksikan. Meron nga si mama nga lang Kung si mama, ayun. At isa sa posibleng tagalin ang pagsusuot ng mga face shield. Nagpaalala naman sila sa mga kandidato at kanilang mga kampo na huwag lumabag sa protocol para sa kaligtasan ng publiko. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Pagkatapos ng mahigit 3 dekada, Gawin magpapaalam pera na niya. sa PBA ang basketball team na Alaska Aces. Grasyan ang detalye. At ibinabigla nga talungkot ang fans ng Alaska Aces matapos i-anunsyong magpapaalam na sila sa PBA. Ipinaliwanag naman kung bakit magre-retiro na ang kupunan. Nagpapatrol, Dayan Castellier. Taong 1986 nang sumali sa Philippine Basketball Association ang taga-Alaska Alaska. Nanalo ng 14 na championship pati na isang Grand Slam noong 1996 na kilala bilang Milkmen, the Hills Brothers, Poppy Kings at the Air Force bago tuluyang maging Alaska Aces taong 2000. Pero pagkatapos ng 35 taon, magpapaalam na sa PBA ang matagumpay na franchise. All good things come to an end, and at the end of this season, it'll be our 35th and final season in the PBA. Siguro yan, may-ari ng Alaska. Really tough, guys. But, I want to thank you. I want to thank you for free fries. It's been fantastic. Ayon sa pamunuan ng Alaska, mahirap ang desisyon. Pero tugma ito sa direktiba ng kanilang parent company para sa ikabubuti ng negosyo. It's been an amazing journey, really, when you look at it. 35 years, 31 finals appearances, 14 championships, and a Grand Slam. And those are nice things to have. But I think what I treasure really most are the relationships that I've built over the years with our coaches and players, with several of you in sports media. I've really enjoyed the times when we did get together, whether it
were talking about a game or they were talking about the league. I've appreciated my partnership with the PBA and having served with the PBA. Nasorpresa at nalungkot ang diehard fans. Tinawag din itong sad day for Philippine basketball ni PBA Commissioner Winnie Marshall.